Yun, okay na. So, part 2 to ng, ng lecture, no? So, ang target natin is itong mnemonics na to is ma-hand assemble natin. Ma-convert natin into machine language. So, para ma-convert natin yan into machine language, no, ang kailangan natin is yung OP code ng SAP2. So, yung mga naka-line na yan, naka-mark na yan, yan yung mga ginamit na natin, no? So, si LDA, ang kanyang OP code 3A. Si, sino pa? Si MBIC, ano OP code ni MBIC? 0E, Ha? 0, MBIC, E, 0E, no? Tapos si MBIB 06, MBIA 3E, STA 32, si Holt 76. Ito yung kabuuang o instruction ng SAP2. Okay. So paano natin i-assemble? So ganito 'yan. Ulamin niyo muna kung saan yung starting address. So saan starting address tayo? So solution. Lagyan natin solution. Solution. So saan starting address tayo? 2001H. Ibig sabihin, at address 2001, tama ba? Ay, sobra. No? So, at address 2001H, anong laman? Si LDA. Okay? Hindi LDA ilalagay mo dyan. Ano ilalagay mo dyan? Yung OP code ng LDA. Ano OP code ng LDA? 3A. 3A. Yun, no? Si LDA ay 3-byte instruction. No? Yung instruction itself, 1 byte. Tapos yung upper nibble na address, another 1 byte. At yung lower nibble is another 1 byte. Kaya itong LDA 20 0H, maghihiwalay yan, no? Magiging tatlong memory ang kakainin yan. Kasi 3 byte instruction yan. Yung LDA 1 byte, yung upper nibble which is which is 20, another byte yon. At yung lower nibble which is 00 is another byte. So therefore, anong sunod sa 2001H? Hello, Mike Tens. Hexadecimal tayo. Anong sunod sa 2001H? Siyempre, 2002H. Okay? Ano laman ng 2002H? Yung upper nibble address. Ayun, yung 20. No? 20. Okay? So, ano sunod sa 2002? Siyempre, 2003. Memory address yon. Ano laman ng memory address 2003? Yung lower nibble, which is 00. So, eto, pag nilagay natin sa machine language, yan tatlong yan, yan yung LDA 2000H. Okay? Nagets? Hello? Medyo. Medyo? So, starting address natin is 2000H. Ay, 2001. Kaya yung nilagay ko dito, 2001. So, yung address 2001, ang laman nun, yung instruction. Yung first instruction, which is yung LDA. Si LDA is a 3-byte instruction. So, therefore, kakain siya ng tatlong memory address. Kasi, 8-byte per memory address. No? So, kung 3-byte instruction yan, ibig sabihin, yung address given dito, yung 2000H, mahati yan into two parts. The upper and the lower nibble, tawag doon.
Yung 20 is the upper nibble, yung 00 is the lower nibble. So pag iyan nilagay mo sa memory, that will be 20 and another memory segment which is 2003, ang laman nun is 00. So iyan yung LDA 2000H, 3A2000. Kumain siya ng tatlong memory address. Okay? Next. Anong next instruction? STA. So, STA is another 3 byte yan. 3 byte instruction yan, no? So, anong next address next to 2003? 2004H. Okay? Okay. So, ang instruction natin is STA. Kunin mo yung OP code ng STA. What's the OP code of STA? 32. 32, no? 32 ang OP code ng STA. So, ang laman ng 2004H is, ano? Ang laman niyan is 32. The OP code ng STA. Nasaan yung 32? Ito yun, wala. Ito, ayun o, 32. Okay? Next. Next to 2004H is 2005H. Yung upper nibble. Ano yung upper nibble? 20. Next to 2005H is 2006H. Yung lower nibble ng STA. Ano yan? 0F. 0F. Diba? So, therefore, ito is para sa STA 200FH. Okay? So, next. Meron pa ba? Meron pa. Ito, MBIA B 45H. No? So, 2 byte instruction to. 2 byte instruction. So, dalawang memory segment lang kakainin yan. So, yung 2000, ano sunod dito? 2007H. 7. Ang laman niyan, yung OP code ng MBIB. What's the OP code of MBIB? 06. O, 6, no? So, ang laman niyan is 06. Tapos, at 2008H, yung data, which is 45H. So, ang laman ng 2008H is 45H. So, this one is for MVIB 45H. Okay na. Next. After ng 2008, ano sunod sa 2008? Siyempre, 2009. So, dito ka lang iduduktong ha. So, sa 2009, yung next instruction, which is NBIC. Another 2 byte instruction. So, ano OP code ng NBIC? OE. 0E. OE. OE. So, OE. Yan, no? OE. Anong next sa 2009? 10. 2010. Yung 2000 hexadecimal tayo mga kapatid. Ang next sa 2009 is 2000 AH. Diba pag hex 9, A, B, C, D, E, F, tsaka ka palang magte-10. Tama? Okay. Hexadecimal ang gamit natin, no? Nagets nyo? Unless nakalimutan nyo na yung hexadecimal nyo. No? Tinuro naman sa inyo, di ba? Sa computer, something. So, ang Hindi sunod- masyado, sir. Ha? So, ang sunod sa 2009, siyempre, 2000 AH. No? Yung data ng MVIC o yung data ng OE, which is 49H. So, this, asa na yung ballpen ko? Ang laman nito is 49H. Okay. So, next. Ano sunod sa 2000A? 2000B. Siyempre, 2000B. H. Anong next instruction? HLT. Okay? So, ano yung OP code ni HLT? 76. 76. So, 76.
26H. Okay, so ito na yung sagot dito sa problem na ito. Yun lang pala eh. Nung na-hand assemble natin ito na mismo. So, ito yung naintindihan ng computer. No? From 2000-2001H hanggang 200BH, and then yung content ng program na ito. Okay? No, di ba? Ang dali lang. No? Ngayon, kung ipoprogram niyo sa computer, ang entry niyo dyan, ito. At 2001, at 2002, 2003, so on and so forth, no? Question. No more? None. No None. less. None. Gawa tayo isa pa example. Gawa tayo ng isa pang example. Yan. Okay. So, pagsabayin na natin, no? Sample problem. Ano ba maganda dyan? Kunin muna natin yung yung tinatawag na memory reference instruction. Ay, register instruction. So, ano-ano ba yung mga register instruction? Sino-sino yung mga yun? Una, si LDA. MOV. BA. MOV BC. MOC. MOBCA. MOBCB. MOBAB. MOBAC. So, yan yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 6 na yan. So, ang ibig sabihin ng MOVAB, let's say, meron tayong may laman yung natin, mga register natin. Ilang register natin? 3. Register A, register B, register C. Kunyari, may laman to. May laman tong 2A, ito 3A, ito 4C. Yan ang laman yan. Pag nag-execute ako ng MOVAB, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng MOVAB? Hello mga kapatid. Ewan, sir. Ewan, no? Ibig sabihin niyan, imumove mo yung laman ng B papunta sa A, paatras. Pag ano, no? Pag in-execute mo yung MOVAB, anong mangyayari? Kung ito yung register natin, kung ito yung current register content natin, ano mangyayari? Si A magiging 3A. Si A magiging 3A. Okay? Paatras yun. Kaya hindi napapansin pag gumagawa kayo ng program, di ba nag-i-initialize kayo ng variable? Paano kayo mag-initialize ng variable? Kunyari, x is equal to 3. So, ibig sabihin yung 3, dalhin mo sa y. Paatras din, di ba, no? Kasi yun yung architecture ng computer. Paatras siya. Y is equal to 3. Hindi naman pwedeng yung 3 ay y. Ibig sabihin, yung magiging laman ng y ay 3. So, kung pag-aaralan niyo yung movement ng data, paatras. Pag ganon. So, same dito. No? Yung MOVAB, ibig sabihin, yung laman ng B, dadalhin mo sa A. So, therefore, yung A mo magiging 3A. Okay? Question? Wala. None. So, pwede ka na rin mag-execute ng MOVAC. So, pag in-execute mo itong MOVAC, yung laman naman ng C, yung dadalhin mo sa A. So, ibig sabihin, ito, mapapalitan to. Magiging ano to? Magiging 4C. So, yun yung ibig sabihin ng move. So, 6 yan. MOVAB, MOVAC, tapos MOVBC. So, pareho yung concept, yung laman ng C, dadalhin sa B. At MOVBA,
Yung laman ng accumulator, dadalhin sa B. It's another MOV CA. Yung laman ng accumulator, dadalhin sa C. At MOV CB. Yung laman ng B register, dadalhin sa C register. So, meron tayong 6. No? Anong tawag sa instruction na yan? Register instruction. Okay? So, yung mga move instruction. Tawag dyan, register instruction. So, pabaliktad ang galaw, ha? Pabaliktad. So, okay na yan. May question ba sa move instruction? Wala. None. None so far. So far, none. No? So, next. Ano naman? Ito. Add B, add C. Ayun o. Add B, add C. Nakita niya yung add B, add C. Add B, add C. Ay, lagyan, tipulahan natin. Add B, add C. Tapos, sub B, sub C. So, ano ibig sabihin ng 4 na yon? So, makapansin nyo, wala siyang kasamang data, no? Ang structure ng command. Add B, ganun lang. Unlike dito sa MBIA, may kasamang byte. Sa STA, tsaka LDA, may kasamang address. Pero dito, add B lang. 1 byte instruction lang siya, no? Add B. So, paano yung na-execute yung command na yan? Yung add B. So, i-refresh natin yung laman ng ating registers. Kunyari, yung A ko, ang laman yan ay 2A. Tapos yung B ko, ang laman yan ay 3-1. Tapos yung C ko, ang laman yan ay 3-0. So, yun ang mga laman yan. Pag nag-execute ako ng add B, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin niyan, yung laman ng B, which is 31, di ba? Sa example natin, 31, i-add niya saan? Sa laman ng accumulator. Laging ganon, no? Add B, yung laman ng B, i-add niya sa laman ng accumulator, which is 2A. So, pag in-execute ko yung add B, ano magiging bagong laman ng accumulator? 31. Hindi. I-add niya. May laman na sa accumulator, di ba? 2A. Plus 31 pa. So, anong result? Ang result niyan is 5. 33. Hindi 5B 1 plus A equals B. Tama. Uy, hexadecimal. Okay. 2A. 3-1. Oh. A plus 1, ilan? B. B. Di ba? Tapos, Tas 2 plus 5. 3, 5. So, ang result niya, 5B. Pag in-execute ko yung add B. Tama. So, ang laman ng sir. accumulator ko is 5B. Pag nag-add C ako, ibig sabihin, i-add ko sa accumulator yung laman ng C. Ano yung C mo? 3-0. May 5B na ako. So, ibig sabihin, plus 3-0 pa dyan, anong result? B plus 0 is B. 5 plus 3 is 8. 8. So, ang bagong content na accumulator ko is 8B. Okay? Yun yung add. Dalawa lang yung add mo. Add B tsaka add C. Hindi ka pwedeng maging add A. Walang command na add A, no? Ang pwede lang diyan kay SAP2, ilagay mo o i-add mo yung laman ng B papunta sa accumulator. Or yung laman ng C papunta sa accumulator. Yun. So, yung sub naman, ganun din. Yung SUB, dalawa rin yan. B at saka
C. Isa-subtract mo yung laman ng B sa laman ng A. Okay? So, kung meron akong 5, ay mali. Kung meron akong 8B, kung meron akong 8B, ma-minus ko yung laman ng B. Ano laman ng B? 31. 31, no? So, minus 31. O, anong result? A, A, 5A. 5A. Okay. 5A ang result. Same doon sa sub C. Sub C is to subtract the content of C to the content of the accumulator. Currently, our accumulator is 5A at ang C natin is 30. So, ima-minus ko yung 30 dyan. Ang result ko will be 2A. 2A. H. Okay, gets, Okay? gets. So, 4 lang yon. Ito, no? Add B, add C, sub B, sub C. Okay? Nakailan na tayo? Ang dami na. Tama na. No? Ano oras na ba? Example na. Sample problem na tayo. Mayora. Andiyan ba si Mayora? O tinulugan na tayo? Sir, nakikinig po ako. Nakikinig siya. No? Kaso mali rin sagot niya eh. Minus ay equals eh. Hindi Ha? Tama. May ano score mo? Ay hindi. Kayo hindi Return din. masend, di ba, no? Hindi pa po na-send, sir. Hindi Oo, pa may na-return. score siya pala 100 siya. Kaso nga lang hindi masend. Wala rin. Okay. So, Sir, naka-record naman po sa'yo yun. so problem. Gawa tayo ng problem. So, ang gagawin nating problem is to sabihin natin make a program, no, that add the content of address 2000H to address ADDR na lang memory address actually yan 2001H tapos store the result at 2002H. Ayan. Diba? Ganda ng problem natin. So, kung meron akong memory segment 2000H 2001H 2002H. So, ang laman nito kunyari 3A. Ito laman nito is kunyari 3 3 36 yan 36H. Ito kunyari laman nito is 20H, no? Yan. So, paano nyo naintindihan yung problem? Ano yun, sir? That add, make, ano? That add the content. No? Make a program that adds the content of address 2000H to address 2001H. Tapos, store the result at address 2002H. So, ibig sabihin, yun daw laman ng 2000H, which is 3A, i-add mo sa laman ng 2001H, 2001. which is 36H. Yung result niyan, nung addition, yun yung magiging content ng 2002H. Mapapalitan ito. No? Anong result niya pag in-add natin? Supposed to be. So, i-add natin, no? 3A, tsaka 36. Anong result?
Hello, mga kapatid. A plus 6, anong result? A plus 6 is 1. Carry 1. Tama? Uy, Ano, sir? Ano? A plus 6. Ang result niyan is 1. Carry 1. 11 yun. Yung A plus 6. Di ba yung A plus 6 is 11? Tama? Mm. O, Di ba 16, sir? ha? Oh, Di ba 16. 10 yung 16 nga, tama ka. Kasi 10 to tsaka 6 is 16. Ang 16 sa ano sa hex ilan? 11. 'Di ba? Kasi tapos ng F10. Di ba F yung ano, sir? Ay, 16? wait. So, kung meron ito ano natin. Meron akong A at meron akong 6. Kumbaga this is 10. No? So, plus 1, 11. Plus 2, plus 1, B. Plus 1, C. Ilan na? Dalawa na. Plus 1, D. Tatlo na. Plus 1, E. Apat na. Plus 1, F. 5 na. Plus 1, 10. Carry 1. So, 0 pala ito. 0, carry 1. So, 3, 3, 7, 0. So, 70H. So, ang laman ng 2000H natin will be 70H. Okay? So, paano natin ipoprogram yan? Using those instruction set. So, anong unang gagawin nyo dyan? Paano kaya add yung laman ng 2000H papunta sa 2001? Meron ba tayong add address? Wala naman. Ang meron lang tayo, add B, add C. No? So, paano nyo gagawin yan? Anong approach dyan? Stored. Ano kayo? Anong approach dyan? Paano kung ma-add yung dalawang yan? Nasa memory yan. Wala yan sa register ko. Dapat nasa register. No? What do you think? Ilo-load mo muna, sir. So, kunin muna natin. Tama yun, no? Kunin muna natin. Dalhin muna natin sa accumulator. Tama? So, ano kukunin natin muna? Yung 3A o yung 3A o yung 36H? Ano unahin natin kunin? Ay, ilalagay sa A, sir? So, kasi wala naman tayong direct instruction na ina-add yung laman nung memory, di ba? Meron tayong instruction na ina-add yung laman ng register. Kaso ang problem natin, i-add mo yung laman ng memory. So, paano i-execute ng computer yun? Anong program gagawin mo ron? Meron tayong SCA, meron tayong LDA, meron tayong add B, add C, meron tayong move. So, pwede, no? Pwede ba? Pwede. No? So, ang gawin ko dyan, kung ako gagawa niyan, kunin ko muna, it's either yung 2000H or yung 2001. Daling ko doon sa saan? Sa accumulator. So, anong command yun? So, unang instruction will be LDA. Kunin ko kanyari yung 3A. So, LDA 2000H. Yung laman nung 2000H, dadaling ko sa accumulator. So, if this is my accumulator, magkakaroon niya ng 3AH. 3AH, no? Pag in-execute natin to. Okay. Anong next? LDA ulit. Kunin yung laman nung 2001H. Tama ba yan? Kukunin ko ulit. Hello? Yes, sir.
So, pag kinuha Three. ko ulit yan, ang mangyayari dyan, pag nag-LDA ulit ako, LDA 2001H, mapapalitan yung laman ni A. Kasi sa A niya ilalagay eh. Diba? So, magiging 36H yun. Mawawala sa 3AH. So, paano kaya add yun? So, mali na kung LDA ang next. Ano dapat? STA po. STA, ibabalik ko lang sa memory yung laman ng accumulator. So, ang gagawin ko dyan, Move ililipat ko yan, no? So, Move pwede po. kong ilipat yan. I-move ko, A. B, yan. A. Patras, BA. di ba? So, yung laman ng A, dadaling ko sa B. So, therefore, yung register B ko, anong laman? 3AH. Tama. So, nasa register B na yung 3AH ko. This time, kukunin ko yung laman ng 2001H. So, anong mangyayari sa accumulator ko? Magiging, ano to? Magiging 36. 36H. So, may laman na yung accumulator, may laman na yung B register. Pwede na ba ako mag-add? Pwede na. Gagamitin ko tong B. Ito, add B. So, ang next instruction ko dyan will be add B. So, yung laman ng B which is TA, i-add ko sa laman ng A which is 36A. And the result will be stored at register A. So, pag in-add natin yan, ang result dyan will be 70H. Diba? Ito, yung kanina. Ito, no? Ang laman ng A ko ngayon, 70H. 70H is the result of the summation of 3A and 36CH. No? Wherein 3A ay nasa 2001H, yung 36H ay nasa, ay baliktad, yung 3A ay nasa 2000H, ito yon, ito, at yung 36H nasa 2001H. Tama. So, naano ko na itong problem na to. Yung laman ng 2000 tsaka yung 2001, na-add ko na. Kapag in-execute ko yung add B. No? So, ang result ngayon ng A, ng add B is nasa accumulator, which is 70H. Eh, meron pang isa, store the result of at 2002H. So, anong instruction yun? So, yung laman ng accumulator, which is 70H, i-store ko sa 2002H. Okay na ba? Okay na. Nasolve na Okay na. ang problem. So, pwede na ako mag-halt. Halt. Okay. So, I think sagot to this problem. Okay? Question? Very good. Any question? None. O, i-hand assemble natin. Hand assemble natin yan, no? So, hand assemble natin yung program para maging machine language. So, kanyari, dinoktongan ko yung problem. Hand assemble the program at the starting address, 2005H. So, ang starting address ko will be, number 2, follow-up question. So, ang starting address ko will be 2000H. Yun ba yan? 2000H ba sabi ko? O, 2008H. Yan. Hindi natin pwedeng galawin yung 2000H. May laman yun eh. So, at 2000AH, anong unang instruction ko? LDA. So, ano laman nun? Yung OP code ni LDA. Anong OP code ni LDA? 3A. Nandun sa gilid. Ito, 3A. Ito, 3A. Okay? Next. Okay. Upper nibble. Nasa next address, no? 2009H. Anong upper nibble?
Ayun o. 20. Lower nibble, nasa 2,000 AH. Lower nibble, 00. This is the LDA 2000H. Okay? Next, MOB, BA, OP code 47. Ayun o, 47 o. OP code 47. Okay? So, anong next address? 2000 BH. Tama? Kasi next to A is B. Anong OP code niya? 47. 1 byte instruction. Kaya isang memory address lang. 47. This is for MOB BA. Next, at 2000 CH, which is another LDA, OP code niyan is 33A. 2000 DH, upper nibble, which is 20, at 2000 EH, lower nibble, 00. Ito yung LDA 2001H. Ay, sorry, tama. This should be 1. Yan. 1 to, ha. Yan. Sir, pwede magtanong. Yes. Saan mo inugot yung upper nibble at ano, sir? Lower? Saan ko inugot? Yung Yeah. upper nibble. Ito yan. Kunyari, anong particular? Itong part na to? Kasi ang instruction, ito ay para sa LDA 2001H. Yung address na hati sa dalawa yan. Yung unang dalawang digit is the upper nibble. Yung sumunod na dalawang digit is the lower nibble. Kaya dito, after nung OP code ng LDA 32, ang kasunod niya yung upper nibble 20. Ito yon. At yung next dyan is yung lower nibble 01. Ito yon. Okay? Doon yun hinugot, no? Nuggets? Good, sir. Gets, no? Upper nibble, lower nibble. Sa address lang nagkakaganyan. 3 byte instruction. So, ibig sabihin, para ma-execute niya yung LDA, kailangan niya ng 3 cycle. Kasi 3 byte yung instruction niya, no? 3 cycle. So, next meeting ko, computein natin kung gaano kabilis yung program natin, no? Nakalagay ba dyan? Wala. So, yun ang target natin next meeting bago tayo mag-finals. Next. So, 2000 EH. Anong sunod? 2000 FH. Anong instruction ko? Add B. Tama. OP code ng add B. 80. 1 byte instruction lang yun. Next, 2000, ano na sunod sa 0F? STA. Oh, hindi yung address. 2000 FH, ano sunod sa 2000 FH? 2010. 2010. Di ba? Kasi F plus 1 is 10. So, 2010. Okay? So, 2010, ang laman niyan, STA 2002. Ito. OP code ng STA 32. Ayun. Tapos 2011, yung upper nibble. Anong upper nibble? 20. Ayun o, 20. Tapos 2012, address 2012, lower nibble. Ano yung lower nibble? 02. Next, 2013. Anong laman ng 2013? Halt. Ano yung halt? OP code? 76. Tapos niyan, tapos na.
So, ito yung answer sa number 2. Mula dyan hanggang dini. Ito yung tinatawag na hand assemble, no? Machine language. Ito naman yung tinatawag na mnemonics, yan. English-like instruction. Question? Wala, None. no? Napuno na yung whiteboard natin. Wala. O, di ano na, activity na. Bukas na lang. So, example pa ba? Mayora, it's your time, no? Mayora, example pa? More, sir, more. More pa daw. Okay, so, gawa pa tayong isa pa. Paano to? Buruhin natin to. Buruhin natin. Wala nang tanong dito, ha? Ayan, sige, buruhin natin para masaya. Okay. So, sample problem. Gawa tayo ng program, no, that add 32H to memory address content, no, ng memory address 2000H, tapos store the result at address 2001H. Ayun, yun lang gusto niyang gawin. Yung 32 daw, yung 32 na byte data yon, no, i-add ko sa laman ng 2000H. Kung ano man yung laman ng 2000H, i-add ko yung 32. Tapos yung result ng summation ng content ng 2000H at saka 32H is i-store ko sa 2001H. So, yun yung problem. So, paano natin gagawin yung program? Paano approach dyan? Approaching 9 o'clock. Hello. Ano unang command? Kung kayo gagawa. LDA po ba ulit, sir? LDA. O sige, LDA daw. So, anong i-LDA ko? Anong kasunod yan? Ano ba yung una sa 2000H? 2008. Hindi ko masyado makita. 2000H. So, ibig sabihin, gusto mong gawin, LDA 2000H. Tama? No? Hello? So, ibig sabihin, yung laman ng 2000H, ilalagay niya sa accumulator. Kunyari, ang laman ng 2000H mo ay, let's say, ang content nito ay 5H. Pag nag-LDA 2000H ka, yung accumulator mo will be 5H. O, anong next? So, nakuha mo na yung laman ng 2000H. So, what's next? So, kumbaga, si 5H, dadagdagan ko ng 32H. Tama? Kasi si 5H, yun yung content ni 2000H. So, paano ko dadagdagan ng 32H? Si 5H. So, anong next instruction? MPI, sir. So, maglalagay